good song. Amen? Salamat sa Panginoon. No? Nung siya ay nasa cross, alam niya kung sino ang dahilan. Nasa isipan niya tayo, mga kapatid. Because He came to save that which was lost. Right? Shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of John. The book of John. The book of John, we'll begin reading from verse number 66 down to verse number 71. All right? Book of John, chapter 6. May sinabi na ba akong chapter? Wala pa. Chapter 6. All right? We'll begin reading from verse number 66 down to verse number 71. If you are with me, say aloud, amen. All right? 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Verse number 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Now, if you have your marker, mark the word believe and sure. All right? Because that words, mga kapatid, ay nagpapahayag ng napaka-matinding statement ni Peter. They are sure that thou art the Christ, that He is the Christ, the Messiah. 70. Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. At kayo po ang manguna sa mensaheng ito. Alam niyo po ang nasa aking puso. Alam niyo po ang intention, Panginoon. At nais ko po na ang lahat ng inyong mga anak na pinili niyo na maging kamanggagawa ko po sa gawain na pinagkatiwala niyo po sa akin. Nais ko po sila na mag-enjoy ng mga pagpapala, Panginoon. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik. Please use me tonight. Make me a blessing. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated. Now listen, everybody look at this way. Chapter 6 of the book of John. Is everybody listening now? Quit moving now. Sana po, wala na naglalakad-lakad. Pay attention na po kayo. Ang chapter 6 ng book of John, mga kapatid, ay most of the contents ng chapter 6 ay naglalaman po yan na ang Panginoon ay nagbibigay siya ng attention sa multitudes, sa marami. And then, sa last part ng kanya pong last part ng chapter 6, mapapansin nyo ng Panginoon that He turned His attention from many to the few. Did you get that? So mapapansin nyo po yan, mga kapatid. And when He turned His attention to the few, He asked them
a very important question. And the question is, will ye also, notice the word also, go away. Why it is also? Kasi po, nakita niyo po mga kapatid, na yung mga taong nakasama niya at nakausap at nakakita sa kanya, after the feeding, if you can remember that, after the feeding of 5,000, they walk away. The Bible says that they walk away from Jesus and they walk no more with Jesus. Hindi na ho sila nakasama ng Panginoon. Hindi na sila sumama sa Panginoon. Many times, makikita niyo po na ang Bible nagsasabi na, and the multitudes followed him. All right? Did you encounter that in your Bible? Or many of the disciples or many of the multitudes, and the multitudes followed him. But this time, we got another story here, mga kapatid. Kakaiba yung nakita po natin dito. Sapagkat ang tinutukoy po rito, mga kapatid, sabi ng Biblia, many of them, look at verse number 6 says, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. All right? Now, listen. Ang Panginoon, mga kapatid, mapapansin niyo po, nung siya ay nangangaral dito sa lupa, kanya pong nire-reveal yung sarili. In fact, he revealed himself, his skill, because alam niyo na nagpakita po siya, mga kapatid, ng napakaraming miracles. He performed a lot of miracles. At hindi lamang po yan. At nakita nila kung gaano ka-compassionate ang Panginoong Jesucristo. Ipinakita niya yung kanyang habag, ipinakita niya kung gaano niya kamahal ang mga tao, mga kapatid. So he revealed himself to many. That yung pong revelation ng Panginoon sa kanyang sarili, yun ho ang nagdala sa mga tao na gumawa sila ng decision sa bandang dulo. And it's so sad, brethren, that after Jesus revealed himself to the people made a decision that they will not walk with the Lord Jesus Christ. They will not live for the Lord Jesus Christ. But some of them, they decided to walk with the Lord Jesus Christ. Hindi po ba nakakalungkot? Alam niyo, kapatid, yung pagkakilala natin sa Panginoon, ang kagandahan po nito, mga kapatid, yung pong gagawa tayo ng decision. Kasama natin ang Panginoon at nung tumigil ang Panginoon, pagkatapos niyang ma-feed yung 5,000, pagkatapos may pakita niya ang lahat, hindi man sabihin natin ng buong buhay na ng Panginoon, of course, but imagine 3 years lamang po nag-minister ang Panginoon. But listen, yung revelation ng Panginoon sa kanyang sarili, yun ay nagbigay ng pagkakataon sa kanila na gumawa sila ng decision kung sila'y magpapatuloy or sila'y magkikwit. Kaya ang nakakalungkot lamang po, mga kapatid, na many, sabi ng Biblia, of his disciples went back. Sa panahon po ito ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, sabi ko, iniisip ko, ano kaya ang dahilan bakit sila hindi nagpatuloy at ano naman kaya ang mangyayari sa kanila kung sila ay nagpatuloy. And so after that, he turned his attention, like what I've said, from the multitudes, from many to the few. And then sabi niya doon po sa 12, mga kapatid, will ye also go away? It is a very important question. And then the Bible says in verse number 68, Simon Peter answered for the 12. Napansin niyo, mga kapatid? Notice the word, look at verse number 28. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall, what is the next word? We. So Peter answered for the group, not for himself only. Now believing na lahat po sila ay nakasama ng Panginoong Jesucristo. At lahat po sila nakakita
ng revelation ng Panginoon. You see that? And then the Bible says here, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And then in verse number 69, and again, he answered for the group, we believe. We believe. Now, it's so important to take note of the plural word, no we. You should not forget, you must be aware, everybody in this auditorium tonight must be aware that Judas was there. So dapat pansinin po natin yung salitang we, sapagkat si Peter, ang buong akala niya ay si Judas ay kaparehas ng paniwala niya. By the way, we're talking about the 12 now. We're not talking about the many, but just the 12. Are you with me? All right, sabi ni Peter, all right, and then Simon, verse number 69, and we believe and are sure. We believe and are sure that thou art the Christ. What the Apostle Peter here was trying to imply, kapatid, is that we believe because we know you. We believe because we know you. So, mamaya explain ko po sa inyo ito, sapagkat yung salitang believe has something to do with commitment. Listen, it's so important. And we know thou art the Christ. We know you. It implies their experience with Christ. We are committed. Peter was simply saying, all right, Panginoon, naniniwala kami sa iyo. We are committing ourselves because believe means, the implication of that is that we are committing. You see, if you say, I believe in God, now, it's impossible, kapatid, na hindi kayo mag-commit sa Diyos. And then, we know Him. For sure, sabi niya, sigurado kami, thou art the Christ. Napatunayan na namin eh. So that is by experience. Alright? Two things, kapatid. Kaya nga, tahasan na pwedeng sabihin, may rason si Peter, na pwede niyang sabihin, yes, thou art the Christ. Ang tanong ng Panginoon, will you also go away? Sabi niya, saan pa kami pupunta? Committed kami sa iyo. At nakasama ka namin by experience. Saan pa kami pupunta? Pero pinaalalahanan si Peter ng Panginoong Hesukristo. Peter, hindi lahat ng kasama mo ay katulad mo. Hindi ba nandyan si Judas? See? At alam naman po natin na tinutukoy niya si Judas Iscariot na siyang magkakanulo sa kanya. Now listen to me now. We are celebrating our 33rd church anniversary. All right? 33 years na ang atin pong simbahan. Kung tatanungin ko rin kayo sa punto na ito, sa pagkakataon na ito, ano kaya ang dahilan? Bakit kayo magpapatuloy? At ano naman ang dahilan? Bakit kayo hindi magpapatuloy? Ngayon, bilang introduction po ng aking mensahe, ay magpipresent po ako sa inyo rito ng mga nakasama ko na po na matagal. At yung iba naman ay, of course, maaaring hindi nyo sila maririnig. Andito kasama ko rito. Ang pinakang matagal ko nakasama na talaga rito, of course, si Muriel. And then, matagal ko nakasama si Boyet. Magkasunod lang po halos sila, si Brother Boyet. Pero hindi po sila tatawagin ko ngayon. Okay? Si Boyet, nakasama ko po yan nung single pa siya. Pero nagpapasalamat ako ngayon. Kahit hindi lamang po siya double, hindi siya triple, mga kapatid, marami na sila. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon.
kung meron mo kayong dapat tatanungin dito kung bakit naririto pa at anong dahilan para magpatuloy. Kung minsan nagdududa ka, magpapatuloy ba ako o hindi na? Aalis ba ako sa church na ito o hindi na? Alright, konsultahin niyo po si Brother Boyet. Konsultahin niyo yung mga makikita niyo at maririnig niyo po ngayon. Alright? So, ngayon, bilang ebidensya mga kapatid, sa akin po mensaheng ito, nais kong tawagan dito si Brother Noel at alam nyo, ito yung si Brother Noel ang unang-unang ikinasal ko po rito sa simbahan ito na hindi pa ho ganito. Okay? Ang simbahan pong ito ay temporary lamang, may stage lamang po ito at nakaganon lamang po yung yero. Actually, yung yero ay hindi po talaga yun yung talagang totoong bubong niya. Nilagay lamang po namin para makapag-service lamang po. Pero sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko pong ikasal sa simbahan. Ayoko po. In fact, yung aming, what do you call that, reception, ay doon po kami sa sarado na ngayon. Yun, di ba? Sky Dragon. You see? Kaya alam niyo naman po, kapatid, hindi man siya nakapag-asawa ng dragon, pero kulay-pula yata ng mga dragon eh. But anyways, so, ang totoo po niyo, kapatid, sabi niya, sige sir, gusto ko dito ako ikasal. And then, ang reception po namin ay nandoon kami sa Sky Dragon, somewhere sa Tramo. Yeah. And napakaganda po ng lugar. Sabi ko, kung doon na naman pinili niya ikakasal, mas maganda yung lugar. Mas pinili niya na ikasal po rito. Alright? Brother Noel. Amen. Magandang halika rito, Mami. Masyado seryoso kayo. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. At ako po ay bumabati po sa inyo ng Happy 33rd Church Anniversary. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay napunta rito sa church na ito year 1993. Ako po ay isang sundalo noon at binata, of course. Pag sundalo ka, binata ka, may kataga kami sa army na why nerves? Walang nervyos to. Mamatay bukas, walang problema. So, walang direksyon ang aking buhay. Po? At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na gumawa ang Panginoon ng plano para ako ay mapunta rito sa church. Bagamat yung iba ayaw nyo sa akin. Pero plano yun ng Panginoon. At nakita ko po ang paglago ng church. Ako po ay nagsimula lamang sa patikim-tikim na napipilitang magsimba, aalis, tapos come and go, walang direksyon pagdating sa buhay Kristiyano. Pero ako po ay nagpasya dahil ako po ay 25 years old nung napunta po rito sa church. At nung nakita ko ang programa ng church na ito, hindi po mga kapatid, ganito ang gawain ng CSI nung araw. Inabutan ko po sa BNS na hindi po ganito kakomportable. At nag-decide ako na sabi ko sa aking sarili, ako po ay lalaking may prinsipyo din sa buhay. Bagamat yung prinsipyo ko ay minsan at yung iba ay hindi nakatuon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero dahil sa nakita ko ang buhay ng isang sundalo, sabi ko, mahirap magpamilya ang isang sundalo dahil sa aming propesyon na kung kailan kami dadalhin sa malayo, wala kami magagawa. So nakita ko, sa aking pagsisimba rito, ay nakita ko yung programa ng church na patungkol sa pamilya. At nakita ko yung pagmamahal ng ating mahal na pastor sa pamilya, lalong-lalo na sa kasundaluhan. Dahil majority po ng araw, puro member po ng Armed Forces at saka Philippine National Police sa BNS. At nakita ko, mga kapatid, na sabi ko, ito ang church na kailangan ko upang magpatuloy ako sa aking serbisyo. At nag-decide ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung pahihintulutan mo ako magkaroon ng sarili kong pamilya, ay
nais kong bigyan mo ako ng pamilya na magmumula dito sa church na ito. At mga kapatid, hindi po ako nabigo. At nagkakilala po kami ni Sister Cynthia. Kiss mo na, mami. Nakita po kami ni Sister Cynthia sa choir. Sa choir kami nagkita. At syempre, binata, kinindatan ng dalaga. Ano ba? Huwag ka na magpa-etching-etching ba? Pero hindi po ganon. Sa pag-stay ko po, pagiging binata ko po rito ay talagang nakargahan po ako ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Na laging sinasabi ng ating mahal na pastor, kung hindi ka pa handang mag-asawa, huwag kang magliligaw. At gayon din ang mga kababaihan dito, huwag kang magpapaligaw. Huwag kang gagawa ng lihim na bagay patungkol sa pagiging binata at dalaga mo dahil walang lihim na hindi nahahayag sa Diyos. So, ako po ay nakargahan ng ganong prinsipyo. Bagamat maraming mga kadalagahan doon na nagpaparamdam, pero sabi ko, hindi, ayoko pa eh. Pastor, ayoko pa eh. Sabi ko, ayoko pa eh. Sabi ko na, pero humantong sa pagkakataon na nag-decide ako. Nag-decide ako na, sabi ko, Panginoon, sabi ko, at the age of 30, nais ko na magkaroon ng sariling pamilya. Bagamat, mga kapatid, ako po ay napunta rito sa church na ito, may sarili na po akong bahay. Hindi ko po ito pinagmamayabang, pero biyaya lang ng Panginoon. Na 19 years old, may sarili na po akong bahay, pero takot pa akong mag-asawa. Samantalang yung mag-iba, wala nga bahay, wala pa gusto na mag-asawa eh. Di ba? Ako po ay 19 years old, may bahay na po akong sarili. Pero takot pa ako mag-asawa kasi sabi ko, paano ko itataguyod ang aking pamilya? So may fear ako. At sa biyaya ng Panginoon, ay dinala niya ako rito sa church na ito. At doon po ako na-mold ng salita ng Diyos, prinsipyo, pagdating sa pagpapamilya, at humantong ako na isang araw nagpaalam ako kay Pastor. Pastor, gusto ko na mag-asawa. At bagamat ang aming mahal na pastor, alam niya na yung aking kalagayan, pero sabi niya sa akin, sige, hindi ganun ang approval kaagad ng aming mahal na pastor. Ang sabi ng ating mahal na pastor, i-establish mo muna ang maganda mong relasyon sa Diyos. Bagamat may bahay na ako, may matatag na hanap buhay ako, mayroon na rin ako sasakyan nung araw, pinagkatiwalaan din ako ng Panginoon ng owner jeep. So makikita mo, pwede na. Pero sabi ng ating mahal na pastor, i-establish mo muna ang maganda mong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ngayon ko po naunawaan yung sinasabi ng ating mahal na pastor na i-establish mo muna ang maganda mong relasyon sa Diyos. Bakit po? Dahil sa buhay pagpapamilya, hindi po katagumpayan ng pag-aasawa na mayroon kang malaking bahay, na may maganda kang sasakyan, na may pera ka sa bangko, na feeling mo ay secured ka na. Mga kapatid, kapag nag-away kayo ng misis mo, at matutulog yan sa ibang kwarto, kaya huwag kayo gagawa ng maraming kwarto sa bahay nyo. Sasabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya mga kapatid, ako po ay pinagpala. Hindi lamang po sa aking serbisyo, kasi ako po ay nakapag-retired ng maayos. At yung church po ay hindi naging hadlang sa aking karir. Dahil kung ibabahagi ko sa inyo yung buhay ko na pagiging sundalo ko, kitang-kita mo ang kamay ng Diyos. Sa aking sarili, kita ko talaga ang kamay ng Diyos sa aking pagsiservisyo. At mga kapatid, salamat sa church. Salamat sa ating mahal na pastor na talagang yung pagmamahal niya sa pamilya, lalong-lalo na sa atin mga ama ng tahanan. Ang puso ng ating mahal na pastor laging nasa atin.
hintayin nyo pag kumilig ang ating mahal na pastor, pumunta ang kanyang puso sa mga ina ng tahanan, yari tayo. Kaya, salamat. At lagi kong tahasang sinasabi yan na salamat na nagsimula ako ng aking pagpapamilya, kasama ko ang aking mahal na pastor. At ang tanong niya, ngayon ka pa aalis? Oh, di ba? Oh, ngayon ka pa aalis, nakita mo na yung pagpapala ng Panginoon sa buhay ng iyong na personal nating buhay at sa buhay ng ating pamilya. Ngayon pa tayo aalis. At lagi ko sinasabi, sabi ko nga sa aking dalawang anak, na bagamat hindi ko sila kasama, hindi namin kasama. Of course, andyan yung mga binata kong anak ko. Si Pauline at saka si Tricia, no? Sabi ko, ang in-establish ko sa kanila, mga kapatid, ay pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Lagi kayong mananalangin at lagi kayong hihingi ng gabay sa Diyos. At hindi po big deal sa amin yung pag-church. Kasi lumaki po, nagsimula, nag-decide ako nung binata ako na dito ako mag-aasawa at dito ko uhubogin ang aking magiging pamilya sa salita ng Diyos. Ay bakit pa ako magda-doubt? Sa buhay ko nga nakita ko na eh. Ano? Sa buhay ko na, napatunayan ko na ang Diyos. Bagamat yung iba, nagdududa kung ako po talaga ay ligtas. Pero ngayong gabi mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo, 100% po ligtas ako. Kaya salamat sa Panginoon na of course, naalala ko year 1993, yung ginagawa ko noong 1993 ay hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa ko pa rin. Nagso-soul winning pa rin ako, nagbi-visitation pa rin ako, nanunundo pa rin ng bisita. At salamat sa pagtitiwala ng ating mahal na pastor na hindi ko po akalain na pagkakatiwalaan po ako ng area. Ano po? At salamat sa ating mahal na pastor sa kanyang pagtitiwala na ginawa niya po akong area leader sa West Bank family. Bagamat yung iba ayaw nila sa akin pero wala kayong magagawa. Pinagkatiwala kayo sa akin ng ating mahal na pastor. Pero alam niyo po mga kapatid, napakasaya na sa atin, mga ama ng tahanan, no? Titignan natin ano ang direksyon ng ating buhay at buhay ng ating pamilya at buhay ng ating mga anak kapag sila ay lumagay na sa pagpapamilya. Kaya wag natin baliwalain ang mga programa ng church, kundi samantalahin natin mga kapatid ang programa ng ating simbahan. I-involve natin ang ating sarili, mga ama ng tahanan. Personal nating i-involve ang ating sarili bago sumunod ang ating may bahay, bago sumunod ang ating mga anak. Wala pong magic dito. Hindi po instant na makikita mo yung anak mo, faithful na sa gawain ng Panginoon. Hindi. Kapag sa atin, mga ama at ina ng tahanan, hindi nakita sa atin ng ating mga anak na matapat tayo sa gawain ng Panginoon, hindi sila may magiging matapat. Kaya gagayahin lamang tayo. Kaya salamat sa ating mahal na pastor, sir, at sa pagtitiwala nyo. At ipinapangako ko po sa inyo, hindi po ako aalis dito sa church na ito. Ano man ang mangyari. Salamat at gayon din po sa akin. Salamat din sa Panginoon na kasama ko yung aking nanay. Ayan po yung aking nanay. Kasama ko po rito sa church. No? At salamat po sa Panginoon. Yan na lang ang naniniwala sa akin, yung nanay ko eh. At sa mga kapatid, kung may makita man kayo na kasama kong ibang babae, mga disciple ko yun. Huwag kayo magduda sa akin. So, Pastor, maraming salamat. Napahaba ka natin. Amen, amen. Alam niyo po, naalala ko noong araw si Brother Noel, habang nagba-Bible study kami, kontrabida po yan. Pero salamat sa Panginoon, walang matigas talaga sa salita ng Diyos. Kaya tama yung testimony kanina, kumontra man ang asawa niyo, huwag kayong titigil, patunayan niyo na mahalaga ang inyong pananampalataya. Okay? All right. That's Brother Noel, mga kapatid. At lahat po ng tatayo rito, sila po yung aking mga naikasal. Okay? Brother Willie?
Baka gusto mo sunduin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Willie, kasama ko po yung aking asawa, si Sister Odette. Tatlong bagay lang po ang gusto kong i-testimony sa inyo. Tatlong bagay. Tatlong bagay po ito. Una po sa lahat, nung ako po'y binata. Pangalawa po, nung ako'y nagkaroon ng asawa. At pangatlo po, nung nagkaroon ako ng pamilya. So, tatlong bagay lang po ang nais ko ibahagi sa inyo. At it's a great blessing for me na na-realize ko right now. Actually, dumating sa point na na-realize ko na 33 church anniversary na po na natin ngayon. Kasi before, nung kabataan ko pa, nung junior officer pa lang ako, nung nakarating ako sa church, dahil sa pagsusumikap ng ating pastor, sinusundo kami dyan sa Sangley Point para makarating kami dito, ma-sharean at makarating kami dito sa church sa Port Bonifacio. And during that time, hindi ako makapaniwala dahil hindi ako makapaniwala na meron akong simbahan. Dahil ang pagkakaalam ko sa simbahan, yung malaking simbahan na kung saan maraming tao, maraming talagang very yung malaking simbahan ang ine-expect ko. Pero nung nakarating ako sa BNS, mas malaki pala ang salita ng Diyos kaysa sa church, kaysa doon sa building na pinagtitipunan namin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpatibay sa akin. Nung simula pa lang, hindi po ko biglaan na nag-grow, dahan-dahan po, sumabay po yung paglago ko sa paglago ng simbahan. At yung bilang binata, bilang single ay talagang tunay na napakabuti ng Diyos dahil at the very start of our career ay natagpuan kagad kami na pinuntahan kami ni Pastor sa Sangley Point habang nag-schooling kami, graduation, I think graduation namin yon. And naibahagi niya yung salita ng Diyos. And in-invite kami sa church. At maganda rin kasi malaking bagay rin yung fellowship dahil nakita ko sila Brother Roy at mga ibang kapatid, si Brother Orbe, na naroroon. Kaya malaking encouragement rin sa atin na meron po tayong mga kapatiran, meron po tayong ka-fellowship dahil hindi rin po, mahirap rin po na nag-iisa ka, na wala kang kasama sa church. And naalala ko nung ako po'y tumatagal na rin sa simbahan, unti-unti lang, hanggang sa magkaroon ako ng ministry, naging usher, nag-participate ako as bilang usher. Kasi ang kinakatakutan ko noon, yung ma-involve ako. Hindi na ako makaka-attend na ako ng hapon. Kasi ang worry ko, pagka nag-engage na ako, nagpabaptize, actually after 1 year pa ako bago nagpabaptize. Kasi pinag-isip-isipan ko na nagda-doubt pa ako na baka pagka nagpabaptize na ako, tuloy-tuloy na yon. At yun nga talaga ang nangyari. Nung after ng baptism, after na sumunod ako sa tubig bautismo, ay nagkaroon na ako ng ministries. At meron din pala akong mga talents na hindi ko na-discover noon. No, first time kong kumanta noon, nagkaroon ako ng pagkakataon na kumanta ako ng solo, yung kanta ko yung My Savior First of All. Sabi nga ni Pastor, ang boses ko raw, boses ni Elvis Presley. Pero Elvis Presley nung after nang namatay siya. So, ganoon nga. At kung hindi, palagay ko, baka di na rin naaalala ni Pastor, tinanong niya sa akin kung hanggang kailan ako magsusuot ng necktie. Pinag-isipan ko yun, kung ano bang ibig sabihin ni Pastor na yun. Hanggang kailan ako magsusuot ng necktie. Ibig pong sabihin nun, hanggang kailan ako tatagal sa simbahan. Hanggang kailan ako mananatili sa simbahan. Dahil, alam mo, pagka Navy officer ka, pagka bata ka pa, palagay mo sa sarili mo magandang lalaki ka . At saka sabi ng mga ibang mga mandaragat, sabi nila, in every port, report, in every place, replace.
Yan po yung mga prinsipyo nung araw ng mga nung mga kaba, nung mga kabataan. Pero pero napakabuti ng Panginoon dahil na meron pong simbahang naggabay sa akin. Merong pastor na kumbaga sa inalign po kami. Na-align po ako kasi dahil sa salita ng Diyos, tinuruan niya kami kung paano ang mag-stand sa prinsipyo at bilang junior officer, inadapt ko po yan. Hindi po biglaan. Para sa mga kabataan, hindi po biglaan ang nangyari sa akin. Unti-unti kong nakikilala ang Panginoon. At habang nakikilala mo yung Panginoon, ay lalo mo siyang mamahalin. Kapag mahal mo ang Diyos, everything darating, it follows. Ang mamahalin mo, of course, yung man of God dahil siya yung nagagabay sa iyo, siya yung nagtuturo. At yung ka-fellowship, mga kapatiran, mamahalin mo rin yung mga kapatiran. Kaya nga natutuwa ako pag nakikita ko yung mga kapatiran dito na mga nauna sa akin. Hindi ko gusto sabihin na mas matanda sa akin, pero yung mga nauna sa akin na nakita ko nung araw pa nandiyan dyan. Kaya masayang-masaya po na sa 33 years na narito ako sa simbahan ay nakikita ko pa rin yung mga kapatiran na kasama ko sa BNS. Hindi ko na po iisa-isahin kasi marami pa rin po dito. At yun po yung malaking bagay na pinagpapasalamatan ko. At tinuruan kami upang maging maayos po sa aming buhay, binata. Kaya sa mga kabataan, sumunod lang tayo. Sunod lang at unti-unti natin kunin yung mga prinsipyo kasi iyan yung ikabubuhay natin. Pag maling prinsipyo ang in-apply natin sa buhay natin, akala natin, kaya pa natin nung bata pa natin, later on, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. May mga kakilala ako na nagsimula ng hindi maayos, akala nila hanggang doon lamang, pero nadala nila hanggang ngayon at nagkandaloko-loko na yung pamilya nila. Nasira ang kanilang pamilya. And I thank God dahil po sa 33 years anniversary natin, ay na-remind rin ako kung ilang years na po ako dito. Almost 30 years na po akong nandito ngayon sa church na ito. Dito na rin po ako nakapag-asawa. Ang napangasawa ko ay si Sister Odette. At kinasal po kami ni Pastor. No? Although hindi pa po masyadong naayos ang church na ito, doon po kami sa Jusmag kinasal. Kasama na po yung reception. At malaking bagay po talaga ang church dahil sila po yung nagtulong-tulong na mag-ayos. At lahat po ng bagay ay talagang malaking bagay na meron kang church na mag-a-assist sa'yo. Even sa mga ganyang bagay, kasalan and everything. Kaya sabi ko bilang may asawa, hindi na ako bibitaw dito. At yung mga prinsipyo na tinuturo dito ay malaking bagay para sa akin. Yung bilang mag-asawa kami ni Odette nung kami pa lang ay mag-asawa, wala pa kami mga anak. Talagang meron po talagang conflict, meron pong pag-aaway dahil yung prinsipyo pong tinatanggap ko ay hindi po natin maiko-compare yung sarili natin sa ating asawa kasi kanya-kanya po tayong maturity, spiritual maturity. Kaya po nagkakaroon kami ng away because of yung iniisip ko na tama ako dahil ito yung sinasabi sa simbahan, ina-apply ko po sa kanya. Pero slowly, habang nasa simbahan na kami ni Sister Odette, natitake na rin po niya yung mga prinsipyo at ina-adapt niya po lahat ng mga prinsipyo at nagsasabay na po kami hanggang sa mag-level up kami bilang mag-asawa at natutunan namin na mahalin yung isa't isa. Yun ang malaking bagay na pinagpasalamatan ko bilang mag-asawa. And lastly, bilang sa pamilya naman namin ay meron akong 3 anak and marami rin talagang mga challenges na kinaharap namin at kahaharapin pa kasi habang lumalaki yan, hindi po natin alam kung kasi yung mga nakapaligid sa kanya baka they might influence them. Kaya patuloy po kami na narito simbahan kasi nakikipag-aralan, patuloy pong natututo
not only as a father, not only nakakasama ko si Odette, but also yung buong family nakakapakinig ng salita ng Diyos. So meron kaming common denominator. At yan po yung magbubuo sa amin, magkakaroon ng magandang pamilya dahil meron po kaming isang salita ng Diyos na narinig po sa simbahang ito. So with that, ayaw na po naming umalis. Hindi po namin ini-entertain sa aming isipan na aalis na po kami. Because ito na po yung aming buhay. Kasama po namin ang ating pastor, ang church, at ang bawat isa na narito ay it's a great blessing na makapiling po namin kayo. Especially ngayon, 33rd year church anniversary. Dumating ako dito I think 7th anniversary pa lang yata. Pero ngayon, 33 years na at marami na tayong miyembro na bago. Kaya sa mga kabataan, sa mga mag-aasawa, sa mga may asawa, at sa mga narito lahat ay manatili tayo sa simbang ito. Marami tayong matututunan, marami pa tayong kakaharapin. Kaya kailangan natin ng lakas spiritual upang paglabanan natin yung mga temptation at sa mga problems na ating kaharapin. Maraming salamat po. That's great. Amen. At salamat sa Panginoon na ngayon may 3 na silang anak. Sila Noel, 3 ring anak. Ha? 2 sabi. Ha? Okay. Kala ko 3 rin. Di ba may isa ka ring lalaki? Alright. Anyways, disciple pala yun. Okay. Well, anyways, mga kapatid, salamat sa Panginoon no, na nakakarinig tayo ng ganitong klaseng pagtuo. Last, Brother Roy. Nais ko rin sanang sunduin si Sister Christy. Sinundo kasi ni Willie si Odette. Siya medyo nalito siya kanina sinusunduin niya. Ako alam ko talaga si Christy sunduin ko. Una sa lahat, magandang gabi church. Good evening. Owen sir, good evening. Pastor Hill. In a few minutes, I'll be sharing with you a simple testimony. Less of myself, but more of the principles. Nung nagsabi si Pastor kanina sa akin after lunch, Bok, part ng preaching ko, pwede ka ba magbigay ng, if I remember it right, sir, ano ang mga pinakamalaking blessings mo for staying in the church? So, I tried to think about that. I have been a member of the church for 29 years. Eh, sabi ko, si Brother Willie almost 30, si Brother Noel around 31. Sabi ko, 5 minutes, maybe 8 minutes, ipapasok ko ang 29 years. Kulang po yun. So sabi ko, ano ba talaga ang dahilan? Bakit nanatili ako sa church? Short background po, dumating po ako dito binata. I was saved 1986. I became a member of the church. I got baptized. When I say saved, sa mga bisita po namin, pag ikaw ay tumanggap kay Yesu Cristo bilang tagapagligtas mo, the biblical way, ligtas ka. You're saved. I became a member of the church in 1995. 9 years po akong Kristiyano na hindi po ako Baptist. But I would like to say, all the blessings of being a child of God ay nakita ko noong ako naging Baptist. No question po, kung ikaw ay ligtas, the moment we die, we'll go to heaven. Ligtas ka. But I believe it is God's design sa kanyang anak na magkaroon ng isang local Bible-believing church. Church because in the Old Testament, wala namang ibang church. So hindi na kailang bigyan ng pangalan ng Baptist. Today po, maraming iba't ibang churches. I believe it is God's design for His child, yung taong tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, na maging member ng isang local, Bible-believing, fundamental Baptist church. Ako'y dumating po 1995 binata, kagaya po ng dalawang nauna po sa akin. Mabilis po ang tumakbo. Ako po yung nasa Navy, Special Warfare, kasama ko si Brother Al. And yet, sa bilis kong tumakbo, nahuli po ako ni Sister Christy. So, na-meet ko si Sister Christy sa church. In short, nagpaalam ako kay Pastor, binigyan niya ako ng tamang prinsipyo. Bawal ang long engagement, young people. Bago magpakasal, bago magpaalam, tiyakin mo you could provide food, clothing, shelter, members sa mga kainan church, huwag kumuha sa labas kasi iba ang prinsipyo.
Kung sakaling mag-away kayo, lalapit naman kayo sa akin, sabi ni Pastor, mas maigi na rin lang, pareho kayo nakapakinig ng tamang prinsipyo from the Word of God. Pumili ka rito, Bok. I prayed to God, Pastor guided me, nagpakasal kami ni Sister Christy. We have been married for the past 24 years. Hindi po ako biniyayaan ng Panginoon to have children with Sister Christy at kahit sino po mang babae. Brother Willie, nililinaw ko lang. Okay? Nililinaw ko lang. In spite of that, ako'y nagpapasalamat sapagkat kasama ko Sister Christy for 24 years. Sabi nga ni Pastor Bok, if that is God's plan for you, be grateful and be thankful and enjoy God's plan. Having said that, as a short background po, ang tanong naman, bakit ako tumagal? Alam niyo po, hindi po sana yung testimony ko o yung mga nauna sa akin ang magko-convince sa inyo. It must be the Word of God. It must be the Word of God. Sabi nga, anong option ko? Where shall I go? Kung pwede ko lang sabihin kay Pastor, saan ako pupunta, sir? For the past 29 years na ako naging Baptist, option ko bang umalis? Ang tanong, saan ako pupunta? Young man, young lady, member of the church, na bago ka pa lang, sana isipin mo yan, saan ka pupunta? I could not speak sa mga bisita po namin, I could not speak for those who are not here. Kayo mga nakapakinig sa akin dito and virtually online, I'm speaking to you, saan ka pupunta? 3 simple statements po, which I believe, sino man sa inyo ang sumunod, mararating niyo po ang naabot namin, baka mahigitan niyo pa, by God's grace. Number 1 po, salvation is more than escape from hell. Ang kaligtasan mo ay hindi lamang naligtas ka mula sa impyerno. God has a plan for you. And that plan ay mararating mo lamang, makakamtan mo lamang, maabot mo lamang, darating lamang sa iyo ang lahat ng pagpapala sa iyo if you follow what Acts tells us. And they were added daily unto the church. They were added daily, such as should be saved. Na idagdag po ang mga naligtas sa simbahan. It is God's design that the moment a Christian, a person gets saved, ay magkaroon siya ng church. Bakit? God will get the glory in your life through the church. Huwag mong sabihin sa akin, ligtas ka. And you will live your life as a child of God apart from the church. Hindi po. God's plan is for you to grow spiritually inside the church. Ano yung church? Local, Bible-believing, fundamental, Baptist church. Bakit po? Third statement, because we, or you rather, I'm speaking to you, are the light of the world. We are the light of the world. Pag ang Kristiyano po ay walang church, you will get all the glory. Kayo po, may nagagawa kang kabaitan, it will be for your glory. As a child of God, tayo po ang liwanag sa kadiliman ng mundo. But the glory will not be yours. It is God's. At hindi mo may bibigay sa Panginoon pag wala ka sa church. All the glory, kaya nga every end of the year, my tribute, how can I say thanks for all the things that you have done to me? Lahat na nagawa mo ay ibibigay mo sa Panginoon because He is worthy of that. Pag wala kang church, you will get that glory. Yung 3 statements po na yan, kung susundin mo yan, God will bless you. God will bless you like He blessed Brother Noel and Sister Cynthia. God will bless you like He blessed Brother Will and Sister Odette. God will bless you like the other silent members of the church na matagal na rito, na faithful dito. Bakit? You're a member of the church, you're the light of the world, you give all the glory to God. Estudyante ka, father ka, mother ka, may trabaho ka na, serbisyo ka, nais mong umasenso kung saang field ka man, huwag kang mag-focus sa career mo, huwag kang mag-focus sa field mo, huwag kang mag-focus sa trabaho mo bilang tatay, nanay, bilang estudyante. Focus on God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tapos, ano next? And all these things shall be added unto you. It's difficult. It takes prayer. It takes the guidance from the Word of God, from the man of God. Madali po magsabi, seek ye first the kingdom of God. And yet, makita po natin, minsan inuuna po natin yung para sa ating sarili. Give all the glory to God. Do it as you are doing it unto God. And God will bless you.
Maraming salamat po. God bless us all. Great words. Alam nyo, tinitignan ko po mga kapatid, napakaganda yung mga testimony po nila. Kasi wala ho kayo makikita na dahilan na temporal na bagay para maging temporal ang kanilang pagstay. Ang pinakang problema po at dahilan. You see, what we have just read in the passages that we have just read a while ago, mga kapatid, from chapter 6 of the book of John, makikita nyo yung mga disciples, mga kapatid, sabi ng Biblia, many of his disciples went back. And there are 12. Actually, isa pa doon ay Judas. All right? So, we're talking about 11 here na. Okay? Kasi yung isa ay si Judas. Okay? Lahat ng mga makita nyo nag-went back, they cleave on the temporal. You see, the first group of people na iniwanan ang Panginoong Kristo, that is, if you can remember, after the feeding of the 5,000. You see? But Jesus performed already the miracle. Di ba? Nakita nila kung ano ang Panginoon Kristo at, nakita nila. But after that, mga kapatid, sabi ng Biblia, they went back. Nawala po sila, mga kapatid. And then later on, nagsalita si Peter, nasabi ni Peter sa Panginoon, to whom shall we go? That was the eternal life. That was the words of eternal life. Exactly, yun po yung sinasabi nila, doon po sila nag-cleave, mga kapatid. Then you will notice that the temporals are just following the eternal. Did you notice that? Napansin niyo, mga kapatid? So, the first thing na makikita niyo po dito, mga kapatid, maging yung pananampalataya ni Peter ay nagpapahayag po yun ng resulta lamang po yun ng pagpili nila at pagpili nila na i-commit nila ang kanilang sarili sa Panginoon at based on their experience. You see that? Kaya nga po sabi ni Peter, we believe. Naniniwala kami sa inyo. Panginoon, naniniwala kami, totoo na ikaw ang Messiah. You see, sa kanino pa kami pupunta? And it's the reason, mga kapatid, kung bakit they overcame the suffering, the persecution na naranasan po nila, mga kapatid, based on the history, kung paano po sila persecute. Now, what I'm saying right now, mga kapatid, is this. Ano yung nakikita niyong dahilan sa buhay ninyo? Think about this. After the feeding of 5,000, nawala po yung many disciples. Then Judas, bakit niya binitray ang Panginoon? Anong reason? 30 pieces of what? Silver. Material. So you see, they focus on material rather than eternal. The eternal thing, mga kapatid. So makikita nyo, ang disciples, ito sila Peter, mga kapatid. I like the passage na kinote ni Brother Roy, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be what? Added. You see, lahat ng nakikita, pahayag kanina ni Brother Willie, all right, nagpahayag siya, sabi niya, dumating, lahat po sila dito dumating ng binata at dalaga. All right? And then pagdating dito, mga kapatid ni Brother Willie, napangasawa niya si Odette. Pagdating dito ni Brother Noel, napangasawa niya si Cynthia. Pagdating dito ni Brother, napangasawa niya si Christy. And then piniyaan po sila ng pamilya, mga kapatid. So karagdagan lamang po yan, mga kapatid. Napapansin niyo po? Now, listen, here's the thing kung bakit dinadala ko po ang mensaheng ito. Ito po yung gabi, huling gabi ng selebrasyon ng ating 33rd anniversary, church anniversary, na napakaganda pong sariwain yung ginawa ng Panginoon na kung paano tayo nagsimula as a church. Si Brother Boy at si Muriel, nakasama ko po yan. Si Muriel, nakasama ko po yan sa first service ng 11 pa lamang po kami. First service.
Si Brother Boyet, nakasama ko sa the same year na nakasama ko si Muriel. That was 1987, doon pala po sa Mission House, sa Staff House. Pero salamat sa Panginoon, nakita nila unti-unti yung pagpapala ng Panginoon. Tapos nadagdag na ang Regaspi family, nadagdag na Mandioya family, nadagdag na yung ibang families na nandito. Now, ito po ang nais ko sabihin mo, kapatid. Nakita niyo yung biyaya ng Panginoon. Alam niyo po ba bilang pastor po ninyo? I don't want to touch your emotion, but this is true. Every time na nakikita ko po na umuusad at pinagpapala ng Panginoon ang church, ang laging nasa isip ko, how I wish nakita ito ng mga nawala rito. Na nakikita niyo po ba mga kapatid, na yung sinasabi ng Panginoon dito, dinidescribe ni John dito, na sabi ni John, many of his disciples went back. Sana nakita pa ho nila at naranasan pa nila ang naranasan pa nila Peter. Sana nakita pa nila yung pinerform pa na miracles ng Panginoon after that. Now, how I wish, kapatid, na yung mga, you understand na yung mga wala dito ngayon, yung hindi na nakatikim ng 30 years, hindi na nakatikim ng 31 years, 32 years, at hanggang ngayon, kapatid, sabi nila, nahihiya na kami bumalik. No way. Kung iisipin, in fact, meron po dito ilang, I think last 2 years pa lamang nawala rito at nakausap ko po, ang sabi niya, nahihiya na ako, pastor. Sabi ko, bakit ka nahihiya? Pamilya natin yan. Kayo pa pag nawala sa pamilya mo, nahihiya kang bumalik? Now, here's the thing, kapatid. Every time na pinagpapala ang simbahan, imagine, nung nandito tayo, 1987, yan po yung sa may TV na yan, wall po yan, mga kapatid. 1997. Yeah. 1997, mga kapatid. Nandiyan po yan. Imagine na ngayon ay extended na po yan. Yung iba sa inyo rito, if you can raise your hands, na naranasan nyo na kayo nagpapaypay kasi wala pa tayong air conditioner. You remember that? At ngayon, carpeted na yung ating walkway, carpeted na parts ng auditorium, tiles na, dyan maalikabok na, tapos pagka umuulan, tumutulo pa, and then pagka mainit, nagpapaypay tayo kahit may electric fan kasi walang kisame. So you understand? Ngayon, nandito mga kapatid, salamat sa Panginoon, nakaraang ilang araw mga kapatid, nagsisimba tayo, may nagreklamo, sabi nila, giniginaw kami sa dulo, pastor. So you understand that? That's a blessing. And how I wish na yung mga wala po dito ngayon ay natikman po nila ang pagpapala ng Panginoon. Listen, kung ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000, kaya pa ng Panginoon magpakain ng 10,000 and more. I'm simply saying, ladies and gentlemen, brethren, tonight, that God has more blessing stored up there for you and for me and for the church that He started and established. Ang hindi ko talaga maubos isipin dito, kapatid, kung anong naging dahilan para maging insufficient si Judas na idinay niya ang Panginoong Jesucristo. Anong naging dahilan? Saan nagkulang ang Panginoon? Saan nagkulang ang Panginoon para iwanan siya ng mga many, ng karamihan ng kanyang disciples? Anong kulang? Anong dapat pa nilang, what is that, man? I'm telling you. Now listen, kapatid, ang pinaglilingkuran po natin ay hindi po ako. Ang pinaglilingkuran natin ay isang supisyenteng Diyos na nagsabi, na ang sabi niya, heaven and earth is mine. The earth is mine and the fullness thereof. Lahat ng mga bagay na nakita natin sa lupang ito, mga kapatid, lahat po yan ay additional lamang. If we will follow the eternal, if we will stay, if we will follow the eternal, listen, kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Peter dito kanino pa? Sino pang susundin namin? Thou hast the what? Words of what? Look at your Bible again, mga kapatid, tingnan niyo mabuti.
To whom shall we go? That was the words of what? Eternal. So if we will follow the eternal, kapatid, hindi problema ang temporal. You see, so napansin nyo mga kapatid, sila Pedro, nagpapahayag si Peter dito ng kanyang pahayag, ng kanyang testimony, ng kanyang pananampalataya, that is, yung kanyang commitment that is focused more on eternal, more on experiential rather than intellectual. Hindi po ito head knowledge. Experience po ang nakila Pedro rito. Karamihan po sa atin, marami tayong dalang alam sa ulo na nagiging dahilan. Look at, tingnan natin yung mga nagtatali-talinuha, nasaan na po sila? Maraming intellectual pero kulang sa experiential. That's the problem. So brethren, I'm done. May nilatag na po ko sa inyong ebidensya eh. Pero ang nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, naririnig niyo po sa akin during our January 1st service, pinapakita ko po sa inyo anong plano natin. If you're a member of this church, I want you to understand and I want you to keep this in your mind that you belong in a church family that is a plan for you. May plano po sa buhay ninyo, may plano sa pamilya niyo, may direction na ating tinutungo mga kapatid. Hindi tayo rito napupunta lamang dito, hanggang dito lamang po tayo. Pagkatapos yan, maghihintay na lamang po tayo ulit na Miyerkules para bumalik dito. No way. We heard something from here that we can live by for few days and then come back here and get another one and live for another days. I hope you understand that. Kapatid, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon na meron po tayong napupulot ng ganyan. It's not about me. Hindi po yan ang galing sa akin, ang galing po yan sa Diyos. Amplifier lamang po ako ng Diyos, mga kapatid. I am just amplifying His word, His message to you so you can hear it. Remember, itong pahayag na ito ni Peter, sabi ng Panginoon sa kanila, when Jesus turned from many to the few, ang sabi niya, will you also go away? Will you also go away? And then Peter, he made a very outstanding declaration, mga kapatid. It is a soaring declaration. And then sinagot siya ng Panginoon ng isang sobering reminder. It can happen to you. You have somebody in your group, Peter, na hindi mo kapaniwala. And then, it's a good reminder, mga kapatid. Nandito tayo ngayon, narinig natin sa tatlong mga nagpahayag, mga kapatid, it's a reminder. Saan po tayo magki-cleave? Saan po tayo mag-i-spend ng time? It's about spending your time right, kapatid. Never waste your time sa hindi po ikalalago ng iyong buhay Kristiyano. Gusto ko mangyari, do you understand, kung bakit meron tayong mga program na ganito? Because I want you to enjoy your Christian life. Because this is really, sabi ko nga, napakaganda ng buhay Kristiyano. Napakaganda rin ang ministry if the ministry is properly handled. Pag tama, kapatid, napakaganda, you understand? Ngayon, pupunta kayo ngayon. You understand? Wala tayong ganong gastos eh. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi po magastos eh. Nawala na yung alak ninyo. Nawala na yung sigarilyo. I hope so. Nawala na yung sugal ninyo. I hope so. Nawala na yung
mga foul na makakasira sa katawan ninyo, na mga iniinom ninyo. I hope so. So you understand? And then ngayon, makikita nyo, dinadala ko po kayo doon sa isang lugar na nag-invest ang bawat sa atin, mga kapatid. Na pagka pumunta kayo doon, ay hindi gaano magastos, pero grabe ang saya. How I wish, kapatid, na yung mga nawala rito ay maranasan pa rin nila yun. How I wish na yung mga sasabihin man natin, nandiyan lang sila sa paligid. All right, they're welcome to come back. And enjoy the blessings of God once again. Ngayon, sa mga nag-stay, sasabihin ko sa inyo, masasabi nyo ngayon, salamat sa Diyos na ako'y nanatili. Salamat sa Diyos na hindi ko pinakinggan ang pang-aabala ng dyablo. Ang dyablo ay meron lamang po yung delaying tactics. Sana na-enjoy mo na yung pagpapala, pero hindi mo ma-enjoy yung pagpapala kasi hinahata ka ng dyablo. So you understand? I hope, eto mga ito na narinig po natin mga kapatid, makakapagsabi, salamat na lang na hindi ako nakinig. Salamat na lang nagpatuloy ako. Salamat na lamang na nag-i-enjoy ako kung anong programa meron sa church, anong mapagpapala ng church. Lagi akong kabalikat sa pag-i-enjoy. Lagi akong bahagi sa pag-i-enjoy. Walang pagpapala na hindi ko nararanasan. Walang pagpapala na hindi ako nakakaranas sa pagpapala ng Panginoon sa church na ito. Thank God. Thank God. Kapatid, as a pastor of this church, patuloy kong ipapakilala sa inyo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay totoo. I believe and I commit. Listen to me. Believing that do not end in a relationship is incomplete. Believing, dapat, if you believe, you will commit. And that commitment will bring you into experience. And experience will bring you to a very close, loving relationship. Lasting relationship. Kapatid, anong meron tayo? Anong klaseng relasyon meron tayo? Gumawa ka na ba ng decision na sinabi mo sa Panginoon, I'm committing myself to you, O God. Thou art the only God in my life. You're the only God in my life. You're the only Lord of my life. And that commitment, mga kapatid, will bring you into experience. And that experience will bring you into a closer and more closer relationship and lasting relationship with God. And because of our lasting relationship with God, imagine you're following the eternal, na siyang may hawak lahat ng temporal. Do you understand the joy? Do you understand kung anong mga bagay na may enjoy mo pa habang nandito ka? Brethren, I don't want you to miss that. As the pastor of this church, ako po'y natutuwa, mga kapatid, na makita ko kayo na kayo ay nag-i-enjoy sa simbahan, na kayo ay merong yung mga anak natin, ay meron silang appetite. Ako'y nagpapasalamat sa akin 2 anak, si John Hill at si Maki, na ngayon ay na-multiply na sila. And I'm praying na ang kanilang family ay patuloy na mag-enjoy, na nandoon yung kanilang zeal sa Panginoon because they knew that they are serving a living and almighty God. Yan ho ang trabaho natin. Mas maganda makita ho natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, mga kapatid, na masasayang naglilingkod sa Panginoon. Masasaya sila, meron silang zeal, meron silang joy. Pagka sinabing Bible, hindi sila hihikab. Pag sinabing Bible, nandyan yung excitement po nila. Yan ang gusto kong maranasan ng bawat isa, mga kapatid, sapagkat wala nang katapat yan. Wala na hong katapatan. Tapatan mo man yan ng malaking pera, makikita nyo, mga kapatid, ang joy pa rin nila. I'm telling you, alam po yan ng 2 kong anak. Pag pumupunta kami ng Amerika, ang daming offers sa amin, ang daming offers sa akin.
Pero alam nila kung anong pinipili ko, mga kapatid. Ang daming mga offer sa akin kung paano ako lilibangin nila. Pero ang kasiyahan ko ay dalhin mo ko sa simbahan ninyo. Pakita mo sa akin ang ministry mo. Doon ako masaya. Brethren, yan ang gusto kong maranasan ng lahat. Sapagkat kapatid, anumang nararanasan, ang kasiyahan natin dito para sa eternal, doon tayo dadalhin ng Panginoon sa eternal. At ang kasiyahan natin dito ay siya lamang pasimula ng grabing kasiyahan natin doon sapagkat nandun na tayo sa eternal na wala na talagang temporal. I hope this message is clear, mga kapatid. That's the direction ng ating pong gawain. Yan po ang direksyon ng ating simbahan. Yan po ang direksyon ng ating ministry. Yan po ang direksyon ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Will you also go away? Kapatid, remember the two very important words, believe and know. They are important words. Do you really believe God? If you believe in God, do you really believe His Word? If you believe in Him, you believe His Word, then are you willing to commit yourself to experience the life na totoong buhay ng paglilingkod sa Panginoon? Kung gusto natin maging mapagpasalamat sa Panginoon, ang pinakamatinding pasalamat natin bilang pasasalamat natin sa Panginoon ay paglingkuran natin ng Panginoon. Walang katapusang pasasalamat sa Panginoon. Paglingkuran natin ng Panginoon. That's the best that we can do, brethren. I hope I'm clear to you. Shall we all stand, please? Father, we thank you for the message. Thank you, Father, for what we heard tonight. Salamat na nakapakinig po kami na mga anak nyo nagpahayag ng mga pagpapala, Panginoon, na kung paano nyo pong blines nung pasimula at ngayon tuloy-tuloy pa ang inyong pagpapala. O Diyos, naway nararanasan po ito at nakikita muli ng inyong mga anak. Kayo po ang patuloy na mag-motivate sa amin sa pagpapatuloy po namin sa paglilingkod po sa inyo. Continue to speak to your people and let them make up or make a decision that they will commit themselves and experience the life, the life that you have offered for us. Thank you, O God. Pagpalain niyo po ang bawat anak niyo po, Panginoon. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. That let's come to the throne of God tonight.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga anak po ninyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, anumang commitment na ginawa po nila sa inyong harapan, O Diyos. Help us always to be a blessing to others, especially to our family. Bless your people tonight, please. I beg you in Jesus' name. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, did you get something tonight? Amen. You're blessed. Amen. All right. The answers will come quickly and we will be dismissed after this. Once again, I'd like to encourage you to give your tithes and offering and let us be a blessing. At tayo po, mga kapatid, ay patuloy na magpagamit sa Panginoon. Oh, let us give our tithes and offering and let's always be a part of our ministry. All right, magpasalamat po tayo sa halaga na maiipon po natin.